Sabi ng bartender, ba't nalulungkot kayo? Hindi ba dapat matuwa kayo? Kasi biruin nyo yan, hindi kayo makakarinig ng anumang mga salita tungkol sa misis ninyo sa loob ng 30 araw. Yun na nga ang problema ko eh. Kasi ngayon na ang huling araw. Nalulungkot ako kasi parang expired na ngayon. Bukas magsisimula na siya. Bakit kapag pinag-uusapan ang pamilya, nanay at tatay, parang merong dalawang team na nag-aagawan, pero kabilang lang sila sa isang pamilya. Kung minsan maririnig mo, tawag na ako ni Commander eh. Normally, ang ating isip niyan, ang commander, sino? Yung babae. Pero sa Biblia, talaga, ang commander, yung lalaki. Okay? So, bakit ba na-invento itong mga ganito? Kasi siguro, hindi tayo masyadong conscious, malay, sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Gusto kong, nung isang linggo, di ba, nagkaroon tayo ng overview ng family. Tatay, nanay, anak. Di ba ganon? Submit with one another. Ngayon, sa linggong ito, second Sunday, ay nakatoka sa akin magsalita tungkol sa tatay. Kuya Oni, Kuya Raymond, Kuya Romel, Sherwin, Kuya Sherwin, magsasalita ako, hindi dahil sa exempted ako, kasama nyo ako rito bilang tatay. Sapagkat ako man ay tatay din at kasinungalingan kung sasabihin kong wala kaming struggle sa family. Kaya huwag ninyong isipin na kayo lang ito. Ako, tayo mga tatay. Okay ba kayo? Okay ba kayo? Kayo namang mga binata na nangangarap maging asawang lalaki pagdating ng panahon, huwag niyong isipin na hindi kayo kasama rito. Kung kayo ay nangangarap na magkaroon ng isang pamilya, kasama kayo rito. Pero pabor sa inyo ito kasi makakapag-prepare kayo. Sa mga babae na ngayon ay wala pang asawa, maganda ring panuntunan sa pagpili ng magiging mapapangasawa ninyo pagdating ng panahon. Ali, Mary Ann, Grace, Shobe, makinig din kayo. Lahat pwede. O, mga nanay, kasama rin po kayo. Pero particularly, I will be talking to the husbands, to the father, to the leader in the family. Loving like Christ, the husband's holy calling. Wala. Okay? Hindi kayo sanay. Kaya uulit-ulitin ko paminsan-minsan yung mga gusto kong bigyan ng diin. Loving like Christ, the husband's holy calling. Akala natin may calling lang, pastor. Hindi. Sa Biblia, may holy calling ang asawang lalaki. Ayon sa binasa nating talata, ay sinasabi na mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong kanya-kanyang asawang babae kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. So, mayroong comparison, meron tayong model. Meron tayong model. At ang model na yan, ang una na ipinakita ni Kristo sa pamagitan ng sakripisyong utos na klase ng pagmamahal. The sacrificial command of love. Yan ang number one. Ang nature ng command, ang likas, yung dahilan ng command ay ito. Yung salitang mahalin ay nasa pangkasalukuyan na pandiwa. Tama ba yun? Verb, pandiwa. Okay. Ang ibig sabihin niyan, yung love ay nasa present, imperative. Ang ibig sabihin niyan, habitual. Keep on loving. Yan ang ibig sabihin niyan. The nature of the command. Hindi kagaya yan ng eros, yung erotic love, o yung
Philia, filial, Philadelphia, brotherly love. Normally, yan yung mga tinatawag na conditional love. I love you because of. Pero yung agape, love, I love you in spite of. Sa kabila ng. By the way, total, nai-post nyo na naman sa social media. Ken at saka Teya. Kasi magpapakasal kayo di ba? Okay. So, madidiscover ninyo pagdating ng panahon ang isa't isa. Ngayon, hindi pa kasi kayo magkasama sa isang bubungan Marami pa kayong hindi alam sa isa't isa. Pero kung ang pagmamahal na inyong ide-develop ay agape love, you will find something very irritable sa isa't isa, but you will tell to yourself, I love you in spite of. At kahit pa paano, Kuya Oni, lumakad na tayo sa ganyan. At patuloy pa rin tayong hinuhubog ng Panginoon sa ganyang sitwasyon. Joseph, Kuya Joseph, you will be amazed one day. You will discover something kay Aina na lalaki ang mata mo. Pero sasabihin mo, because I love you with the love of the Lord, in spite of, I still love you, Aina. Okay? So, yung klase ng pagmamahal na yan, sa mga tatay, gusto kong sabihin na habitual, continuous, araw-araw. Hindi conditional, kundi in spite of. Sa mga tatay na wala rito, sorry na lang, pero sa mga anak, mga asawa na rito, you can share that. The pattern of the command. Ito ay si Jesus galing sa langit, papunta sa lupa, nagkusa po siya. Walang anumang nagtulak sa kanya na kusang bumaba para maging tagapagligtas at bayaran ang ating kasalanan. It's a voluntary love. Hindi ko po alam kung sino sa inyo ang nagpakasal dahil na shotgun lang kayo. Ano bang tawag doon? Napikot. Pikot daw yan, yung gano'n na shotgun. Ibig sabihin kailangan magpakasal dahil may nakatutok na shotgun. Ganun yan. Palagay ko wala naman po rito. Lahat po ng mga lalaki nagpakasal at may asawa ngayon kasama nila, magsalita po kayo ng amen. Wala yon. Wala yan. Okay? Hoping lang na hindi nakatirik ang mata ng misis nyo katabi nyo ngayon habang sumasagot kayo. Okay? So, it's a voluntary love. It's a command. It's the pattern of the command, voluntary love, because Jesus laid down His life willingly. Ngayon, nung siya po ay namatay, ay naiugnay, naidugtong niya tayo. Isang Diyos na banal at isang taong makasalanan, na-connect niya tayo dahil sa kanyang kamatayan. It's a vicarious and victorious love. Kahindik-hindik, nakakatakot na klase ng kamatayan, pero matagumpay na pagmamahal. Dahil naibalik niya tayo sa Diyos. Yan ang klase ng pagmamahal na kailangan nating i-model sa ating kanya-kanyang kapartner. Ano yung contrast nung unang panahon, ano po ba tayo? Ano ba ang klase? Maski po sa lumang tipan, lalo na, at sa mga naunang mga kultura ng Roma, Greco-Roman world, and then mga nauna pang mga naghari sa buong mundo, karaniwan, maski yung kultura ng Greek, karaniwan ang babae ay property lamang ng lalaki. Nakakabili,
Nakakahanap, anytime pwede magpalit ng kapartner kasi sabi nung isang Greek writer, sa panahon nila, ang babae lamang ay palahian. Iyon lang noon. Pero ang Biblia ay nagko-command sa atin na ang babae ay ipinapakilala ng Biblia na nilikha ayon din sa wangis ng Diyos. Magkapareho tayong nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Kaya ang sabi rito, ang pag-introduce ni Pablo ng tinatawag na countercultural ethic ay galing sa Mark chapter 10 verse 42 hanggang 45. Babasahin ko po. Mark chapter 10, para lang masundan niyo po ako kung may hawak po kayong Biblia. Ito po ang sabi. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are considered rulers of the Gentiles lord it over them, and their great ones exercise authority over them. But it shall not be so among you, but whoever would be a great among you must be your servant, and whoever would be first among you must be slave of all. So, ito pong bagong cultural practice or ethics na ini-introduce ni Jesus ay sa pamagitan po ng tinatawag na tamang pananampalataya na may pagiging servant attitude. Parang mahirap intindihin yung pagiging leader ka pero servant ka. Pero sa ekonomiya ng Diyos kasi, ang pagiging leader ay pagiging modelo. At kung gusto mo maging modelo na tama, talagang maglilingkod ka ng may kapakumbabaan. At yan po ang nakaatang sa ating balikat, mga lalaki, nung tayo ay nagpakasal sa ating kanya-kanyang asawa. Model. At ang model natin ay si Christ, so imo-model natin ang ginawa ni Christ, kagaya ng ginawa niya sa kanyang church, sa atin naman, sa ating pamilya. Ano ang tanong? Tanong sa atin, application. Mga asawang lalaki, pwede nating itanong sa ating sarili. Ano ang kailangan kong gawing sakripisyo para lang maramdaman ng asawa ko na mahal ko siya? Ano ang kailangan kong iwanan, iwaksi o itigil para lang maramdaman niyang talagang mahal ko siya? Family, please pray for your father or for your husband to model Calvary love daily. Mga anak, mga asawang babae, ipanalangin ninyo na ang inyong mga tatay ay ma-model nila yung klase ng pagmamahal kagaya na nangyari sa Kalbaryo. Kasi hindi madali yan. Sapagkat it's like a self-denial, self-sacrificing kind of love. When your father or your husband is doing extraordinary, you appreciate them. Kahit isang donut lang, okay na yon. Makakatulong na sa kanila yon. Pero kung mataas ng sugar, wag na yon. Kidding aside, talaga namang tayo mga Pinoy, hindi tayo sanay mag-appreciate. Posible, kasi baka yan din ang pamilyang kinalakihan natin. Tayo pa naman, sabi ng iba, pupurihin mo yan sa harap ng mga tao, magyayabang yan. Huwag na lang purihin para hindi magyabang. So, hindi na pinuri, kimi naman. Pero kung sa bahay lang po tayo, sa konteksto ng ating kanya-kanyang bahay,
Hindi masama mag-express ng kung ano ang mabuti na ginagawa ng bawat isa. In this particular moment, I would like to encourage the mother and the children to appreciate your father or your husband kung may ginagawa siyang magagandang bagay sa inyo. Okay? Hindi nyo alam, first time niya, nung binata siya, hindi siya gumagawa ng sampayan. Pero ngayon, na may anak na siya, siya na ang gumagawa ng sampayan. Napakaliit yan na bagay, pero sa kanya, extraordinary na yan kasi dati hindi naman siya gumagawa ng sampayan. Ganun lang yan. Salamat. Salamat, Lord. Pero sa ibang mga tatay, ordinaryo lang yan. Pero baka yung nakuha mong husband ay hindi talaga kumikilos yan sa bahay. Pero ngayon, para sa kanya, extraordinary na yon. So, you appreciate. Pangalawa po, na kailangan nating i-model na mga tatay ay isang klase ng tinatawag na the sanctifying character of love. Isang klase ng pagmamahal na nagpapadalisay at nagpupurify ng ating pamilya sa tingin lalo na ng Diyos at ng mga taong nakapalibot sa atin. Paano po yun, Pastor? Okay, sabi po rito, sa verse 26 and 27 ng Ephesians, sa wikang Ingles ay ganito, 26 and 27, please follow me. That He might sanctify her, the church yan, the church, having cleansed her by the washing of water with the word, so that He might present the church to Himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Segue ko lang kayo saglit. Sa Cebu, matindi ang baha. Ngayon, nangangamba tayo kasi hindi pa humaagupit si Uwan. Tanong, sino ba ang namamahala ng Pilipinas? Bakit nakaupo yung mga korap at mga walang konsensya na yan na kurakutin ang ating pondo na dapat para sa lahat yan at sana maunlad ang ating Pilipinas? Huwag niyong sagutin, ako ang sasagot. Galing yan sa kanya-kanyang pamilya. Bago pa maluklok yan sa mga pwesto na kinaluluklukan nila ngayon at nakapagkurakot, galing yan sa isang pamilya na dysfunctional. Probably, I'm not sure 100% pero malaking porsyento tama ako. Nagpabaya ang tatay nila para gabayan niya mga taong babae at lalaki na yan na namumuno ngayon na naging irresponsable at nag-suffer tayong lahat. Pangalawa, sa sagot, may mga masasama at mga electorate, yung mga mamboboto. Okay, ayokong putulin nyo na mambobo, kundi mamboboto, tuloy-tuloy yan. Dahil ang puso ay makasarili din at gusto ng konting ang tawag yan, biglang pera ng walang kahirap-hirap. Values yan values yan. So, pumayag siya na magkaroon siya ng konti, ang kapalit ay 3 taon o kaya 6 na taon na panunungkulan ng evil ruler. Babalik lahat yan sa pamilya na kani-kanilang pinanggalingan. Paano nag-function ang tatay nila nung sila ay naroon sa kani-kanilang pamilya? May isang presidente na nung siya ay nahalal, pag-upo niya sa Malacanang, ang isang opisina na kanyang tinanggal na minana niya sa naunang presidente ay ang values formation. Ewan ko kung kailan tinanggal yung GMRC na yan at in-incorporate sa iba't ibang subject na ang tawag na yan ay values. Pero hindi ko nilalahat pero nakakalungkot sapagkat ang nagtuturo ng values na teacher ay valueless. Pag hindi ka nakinig, mumurahin ka. Pag hindi ka nakinig, kung hindi ka babatuin ng eraser, bubulyawan ka, ipapahiya ka. Pero ang kanyang itinuturo ay
values. Nakakahiya tayo. We are the only Christian nation in the Far East. Daig pa tayo ng Hapones na marunong tumawid sa tamang tawiran. Ang driver ay marunong huminto kapag may tatawid. Dito sa atin, mauna. Masagasaan ka, bahala ka. Ano yan? Parang galing lahat yan sa pamilya. At ang isang may pananagutan dyan, yung tatay. Kasi bumuo ng pamilya, hindi niya naunawaan ang responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Kinakausap ko po ngayon ang lahat ng lalaki na naririto, binata man kayo o may asawa kayo, prepare yourself. Kasi wala tayong karapatang magturo ng mga korupsyon na nakapalibot sa atin kung yung ating pamilya ay hindi rin natin naasikaso. Challenge po sa atin yan. At ako po kasama dyan. Kasama ako dyan. Kaya ako lang binabanggit yan sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Salita ng Diyos na hindi pa na-rewrite. Ang sumulat nito ay mga taong kinasiyahan at pinatnubayan ng banal na Espiritu. Pero darating ang panahon na ang ating mga kaapu-apuan at mga magiging anak ng ating mga anak, ang masisilayan na nilang Biblia ay nasa internet, nasa Facebook. It was already rewritten by somebody na walang pagkakilala sa Diyos. Kaya parang ang payo ng nagle-lecture na yun, sabi niya, magkaroon kayo ngayon bago pa maubos at mawala ang hard copy ng Biblia para meron kayong gabay na ito talaga ang original na Biblia. Kasi pwedeng i-rewrite ito at magbago. At challenge to sa ating mga tatay. If we do not know the Word of God, we cannot bring our family into the journey na gusto ng Diyos. Kaya bago pa tayo magturo ng mga pamilyang dysfunctional, balikan natin ang ating pamilya. Paano natin lalong mapapaayos? Because I believe family being the smallest community, the smallest society, diyan nagsisimula ang lahat. Kapag strong ang pamilya under the leadership and headship of the father, strong ang community. Kapag strong ang community, strong din ang society. Meron tinatawag na domino effect. It's the sanctifying character of love. The purpose of Christ's love to sanctify. Kaya ang goal naman po natin, dahil tayo naman ay imperfect, hindi talaga natin mape-perfect ang ating pamilya ayon doon sa sinasabi ng mga tao. Tama po ba? Siyempre, lahat tayo ay may mga kahinaan, pagkukulang, kakapusan, limitations. Pero, alam ng Diyos, lalo na sa ating mga tatay, kung paano natin pinagsisikapan. It's not only the result of our effort, but the intent of our heart. Yung intensyon ng ating puso. Alam natin, may mga pagkakataon na nakapagsalita tayo na hindi maganda, nagagalit tayo na hindi dapat magalit. Alam ng mga anak natin yan, alam ng mga asawa natin yan. Hindi tayo perfecto, pero ang tinitingnan lagi ng Diyos sa atin yung intensyon ng ating puso na gusto natin maprotektahan, maingatan ang ating pamilya at doon nakatingin ng Diyos kahit hindi tayo perfect. Ganon din sa mga binata ngayon at mga dalaga. Kung kayo ay bubuo ng isang pamilya, please lang, huwag kayo bumuo ng isang pamilya na magdadagdag ng problema uli sa komunidad. Bubuo kayo, magsisimula kayo, pinakikinggan nyo ako ngayon sapagkat darating ang panahon na kayo ay bibigyan ng Diyos ng opportunity para bumuo ng pamilya ninyo. Sana ang pamilyang bubuuin ninyo ay solusyon ng komunidad. Hindi dagdag konsumisyon. Alam mo ba, sa napakaraming dysfunctional families, milyon-milyon, bilyon-bilyon ang ginagastos ng ating gobyerno para yung mga drug addicts, yung mga bilanggo, yung mga magnanakaw, galing yan sa dysfunctional family. Alam nyo ang effect? Yun.
Yung dapat na taxes natin nandoon ilalagay sa tama, dadalhin pa, ire-rehab, magtatayo ng structure, mag-hire ng mga medical practitioner para lang alagaan itong mga result ng dysfunctional family. See? Kaya, Clarence, okay? Ito maganda pagka medyo kilala mo yung ilang mga miyembro. Joy, Ali, ayaw mo pang tumingin sa akin eh. Hana, at mga dalagat binata. Challenge ko sa inyo ito. Darating ang panahon na mararamdaman ninyong bubuo kayo ng pamilya. Ready kayo, emotionally, materially, financially, socially, physically, ready kayo. Pero please naman, pakiusap natin, galing mismo salita ng Diyos na bahagi tayo ng solusyon. Hindi tayo magdadagdag ng problema. Can you say amen to that? Dapat ganon. At ngayon, sa ating mga may sariling pamilya, sikapin natin ang ating pamilya ay maging mabuting halimbawa, hindi sa kanino pa man, kundi mabuting halimbawa kung ano kayo kahapon, dapat mas maigi kayo ngayon. We will not compare our family to other families. No. We don't do that. We compare our family to our family yesterday. So that we have the right measurement. How we test, how we improve our family from good to better to best. And our goal is to be the best. Not only to be the best in front of the people, but to be the best before God. That's the highest standard na pwede nating aim. Yes, may mga pagkakamali, pero yung intensyon ng puso natin, makikita ng Diyos. Palakpakan ho natin ng Lord dyan. Ang presentation po, ng para maging dalisay, maging malinis, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia, ay inilarawan ng ating pagmamahal sa ating asawang babae. Totoo naman po na ang lalaki ay talagang magkaiba sa babae. Tama po ba yan? Kaya nga babae, kaya nga lalaki. Okay? Kaya kung nakikita ninyo na ang inyong mga misis ay maraming, ano tawag dito? Orasyon. Orasyon ba tawag doon? Yung bago matulog, may mga, ano tawag na? Seremonyas. Hindi pala orasyon. Mga ceremonies. Okay? Bago umalis, may seremonya din na gagawin. At bihira ako makarinig, pero meron, pero generally speaking, mas maraming kilos at mas mabagal kumilos ang babae kumpara sa lalaki. Nikos, kung hindi ka ready maghintay sa iyong magiging mapapangasawa pagdating ng panahon na mabagal kumilos, pag-aralan mo munang pigilin na mag-asawa. Kasi sa aking karanasan, ito, sa aking karanasan, natuto na akong magtiyaga na maghintay sa loob ng mall. Naghanap ako ng upuan na mauupuan. Pagkaraan ng ilang panahon ng pag-iikot-ikot ng misis ko, mag-aaya na yan. Uuwi na kami. Wala namang nabili. Kung hindi tayo ready sa ganyan, kayo mga binata, mag-isip-isip kayo.
Pero kasama yung ating pag-unawa sa kanila ng mga seremonyas nila at pagiging mabagal kasi nga babae sila, tayo iba rin naman lalaki, right away, mabilisan. Kaya siguro sabi nila, yung mall, ang mga panlalaki, hindi dinala doon sa taluktok. Diyan lang sa, yung pag, pwedeng oo. Kasi ang mga lalaki pagpasok sa mall, eto na yan, eto na po. Ang mga babae, Mel, nandiyan ba si Weng? Nakakatawa, pero kasi babae sila. Kasi lalaki tayo. Iba tayo mag-isip, iba sila mag-isip. So, kaya nga dapat tayong magsama and the two will become one. This is a mystery because we are different. Magkaiba tayo. You know, may matututuhan tayo sa pagiging magkaiba. I-appreciate natin sila kasi iba sila kaysa sa atin. Appreciate the variety nung ating pamilya. So, dahil dyan, alam nyo po kapag tayong mga lalaki ay humahaba ang ating pasensya, natutuwa ang ating mga asawa at nababawasan ang konsumisyon nila. Kaya kung maya-maya ay may dumarating na mga parcel at may mga pagkakataon na natutulog na si Mister ay umiilaw pa ang cellphone katabi ni Mrs. 3:00 na madaling araw, huwag nyo nang pansinin, matulog ka na lang. Ihanda mo na lang pambayad mo bukas o sa makalawa kasi may parcel na darating. O sige, kung yun ang isang paraan para maging masaya ang ating mga kapartner, so be it. Sana naman, pakiusap lang namin sa mga mahilig mag-Lazada at saka mag-Shopee. Mag-iwan naman kayo ng pambayad. Ang hirap sa inyo, kayo na mag-order, tapos hindi namin alam, nabubulaga kami, wala rin iniwang pera. Kung minsan, mukhang totoo ba yan? O nag-iimbento lang si Pastor Per? Minsan, siguro, pero bato-bato na lang yan. Kung hindi totoo sa inyo, biro lang yan. Pero sa mga totoo, alalahanin nyo naman kami. Kung minsan nangungonsumi din kami, kung saan kami kukuha ng pambayad. Ang pangatlo po ay yung tinatawag na sensitive care of love. Again, loving like Christ, the husband's holy calling. Banal ang pagkakatawag natin bilang asawang lalaki. So, sabi rito, sa Ephesians 28 hanggang 30, ay, because we are members of His body, therefore a man shall leave his father and mother and hold fast to his wife, and the two shall become one flesh. This mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Hindi ko po alam kung totoo, pero pag pinansin po ninyo, ang mag-asawa daw, ito observation ito pero baka naobserbahan nyo rin. Habang tumatagal ang pagsasama at nagiging very close sila, dahan-dahan sila, physically, dahan-dahan silang nagiging magkamukha. What do you think of that? Nangingiti kayo? Kaya yung iba, bagay kayo, magkamukha kayo, magpakasal na kayo. May mga ganun tukso Pero sa aking observation, siguro yung adjustment sa isa't isa ay nakakatulong para talagang hindi lamang sa physical sila magiging dahan-dahang magkahawig, kundi pati sa pamantayan at prinsipyo ng pamumuhay sa loob ng pamilya. Kaya
Kahit pa 20, 30, 50 taon na magkasama mag-asawa, laging may adjustment sila. Walang katapusang adjustment, pero mas medyo smooth na ng konti ngayon. Mas tapyas na yung maraming mga excesses na tinatawag. Okay? Mas kaya na mag-control ang lalaki na wag nang sumigaw. Paunti-unti. Paminsan-minsan na lang. Yung mga babae naman, yung mga bokabularyo nila nakokontrol na. Alam nyo naman yan di ba? Bihira tayo makakita ng babae na tahimik. Okay? Karaniwan yung mga tahimik na babae sa loob ng bahay, siguro hindi na naman nag-intrega si mister niyan. Pero normally, talagang maraming alam na salita ang mga babae. Sabi ng pag-aaral, kung ang lalaki ay merong 50 bokabularyo sa kanya sa loob ng isang araw, ang babae 100. Ito mga tatay naubos na yung 50 natin sa trabaho. Kung ang asawa natin ay naiwan sa bahay at walang kausap, pagdating mo 100 niya nakahanda sa iyo. Ano ang gagawin mo? Ganun lang tayo sumagot tinatamad na tayo Kasi by nature talaga, hindi tayo maraming salita, di ba? Pero wala Ang mga babae talaga, marami silang bokabularyo. At ma-expressive sila. Expressive sila, okay? Nag-expose din, hindi lang expressive. Ito, obserbahan ninyo. Ito, totoo ito sa church natin. Mas marami tayong byuda kaysa sa byudo. Why? Kasi kami mga lalaki, sinasarili lang namin ng maraming bagay. Okay? Kayo, dyan kayo magaling Nag-express kayo kung saan-saan Okay? At least nakakatulong sa inyo para humaba ang buhay nyo. Sa kabilang barangay ng Dalandanan, ay meron kaming kapit-barangay na nagpakamatay na pulis. Nagbaril. So, hindi ko alam, hindi ko rin naman kilala, pero dahil nagpagupit ako kahapon, di umano, sabi ng barbero, sa babae. Kaya gusto niyo makakuha ng chika, magpagupit kayo. Mga barbero yan Mga barbero yan Anyway, pansinin po ninyo, mas maraming byuda kaysa sa byudo. Kasi karaniwan ng mga lalaki, nagsasarili lang yan ng mga nararamdaman. Kaya please lang, huwag nyo na kaming pagalitan. Huwag nyo na kaming sigawan. Huwag nyo na kaming sisihin. Wala na kami, naubos na yung dapat naming isagot sa inyo. Sana maintindihan nyo rin kami. Kasi yung stress ng lalaki, hindi kagaya ng pag-express ng stress ng babae. Kanina doon sa ibaba, nagkukwentuhan kami, sabi ko, sana yung mga single parent, mga byuda, solo parent, kahit quarterly, magkaroon kayo ng sarili nyong gathering para i-meet nyo yung inyong mga sariling need, magkwentuhan kayo. Kaya lang, pakiusap ko sa inyo, huwag na kayo mag-pray na dumami pa kayo. Kasi kung dadami kayo, mababawasan ng lalaki, di ba? Kapag dumami kayo. Pero biro lang naman yon, pero wala tayong magawa doon Pero yun talaga ang rating. Hindi natin alam, ngingiti-ngiti yung ating asawa, pero mabigat na palang problema. Kasi kami talagang tinototoo namin yung nakapasan sa amin
mabigat din kami magdala ng problema kapag hindi nyo kami inalalayan. Kung katabi ninyo ang inyong mga asawang lalaki ngayon, pakitapik naman ng marahan sa balikat at sinasabi mong, naririyan lang ako sa tabi mo. Talaga po bang misteryo? Yung mystery, ibig sabihin sikreto, na ngayon ay nabunyag na. May mga bagay tayong ayaw, mga lalaki, I'm talking of the husband, may mga bagay tayong mga ayaw noon, nung magpakasal tayo, na-discover natin na ayaw natin ito, pero hindi ba ninyo napansin na natuto tayong mag-adjust? At yung pag-a-adjust natin ay nagdudulot sa kanila ng saya sa ating mga asawang babae. At kapag masaya yung kapartner natin, dahan-dahan na ring masaya ang mga anak. Pero hindi totoo na happy wife, happy life. Ang totoo, happy life when Christ is in the family. At kung ang lalaki ay gumagampan ng kanyang responsibility, magiging happy ang family. Magiging happy ang asawa, magiging happy din ang mga anak. So yung pagno-nurture, pagno-nourish, pag-feed, pag-sustain, physically, emotionally, spiritually, ay nakaatang po sa ating mga balikat bilang mga tatay. Huwag tayong magpabaya. Sapagkat tayo ang nurturer, tayo ang initiator, tayo ang leader. Again, let's change the title. Husband is the commander of the family, not the mother. Kaya next time na marinig natin, tawag ako ni commander, dapat ang nagsasabi niyan, yung babae. Hindi yung lalaki. Yung constant care ay reflection po yan kung ano ngayon ang mga misis ninyo. Yung constant care. Physically and spiritually and everything, socially siguro, lagi tayong may responsibilidad na ang ating mga misis ay hindi laging nasa likod. Hindi rin pwedeng nasa una kung ang pag-uusapan ay ang Biblia. Dapat kasabay natin. At tayo ang nag-initiate, nagjo-journey kasama sila. Okay? So, ang constant care at saka nourishment ng ating mga kapartner, ng ating family, ay laging si tatay ang nag-initiate. Kaya hindi po pwedeng papatay-patay si tatay sa paglilid sa pamilya. Pero dapat ang kanyang paglilid ay model ng pagmamahal ni Kristo sa church. Dapat ganon. Kasi, di ba, nung isang linggo, sabi niyan, madaling mag-submit ang babae sa lalaki kapag ang lalaki ay mapagmahal. Ganon lang naman yun. So, dahil dyan, ang kanyang pagmamahal ay tuloy-tuloy at walang kondisyon. Ito po ay nakikita ng mga anak. At tayo po ay tutuloy sa pang-apat. Ang sabi rito, it's a kind of love that is steadfast. The steadfast covenant of love. Walang hangganan. Ang kamatayan lamang ang magtatapos ng commitment na ito. Okay? So, hindi madali mag-asawa nang hindi mo kilala. Di ba? Yung nag-text-text lang pagkarang ilang araw, nagpakasal na. Yung mga entertainers, yung mga celebrities, yung mga influencers,
Kung minsan yan ang nakakaapekto sa values na maski ng mga Christians pag hindi tayo nag-iingat. Pero ang pagmamahal na sinasabi rito ay hindi po lamang sa nararamdaman, kundi pinagpapasyahan. Darating kasi ang panahon na hindi mo na mararamdaman kung ano yung sinasabi ng utak. Pero dapat mangibabaw pa rin ang utak kumpara sa ating nararamdaman. Kaya ang tunay na pag-ibig talaga ay dito nagmumula at ito ang pundasyon ng tunay na pag-ibig. Hindi ito. Kasi ang klase ng pag-ibig na nare-request sa atin ng salita ng Diyos bilang mga asawang lalaki ay isang pag-ibig na hindi nakabatay sa kung pakiramdam ba natin na okay o hindi, kundi idinidikta ng ating isip na ito ang ating responsibilidad. At handa akong isakripisyo, handa akong iwanan ang mga bagay na nagpapasaya sa akin ng personal para lamang itong pag-ibig na ito ay mapanatili ko kung hanggang kailan ako babawian ng Diyos bilang tatay sa pamilyang ito. Hindi po madali, siyempre. Dahil dumarating din ang mga pagkakataon ng mga asawang lalaki, kami ay may mga problemang kami lang ang nasa sitwasyon. Kahit gusto nyong tumulong, wala kayong magawa. May mga ganong sitwasyon na problema. Pero tandaan nyo po, kung sakaling dumarating ang pagkakataon na parang nagbabago, pakiramdam nyo, hindi po kami santo, hindi kami perpekto para hindi magbago ang aming nararamdaman. Nagbabago talaga yan. Pero ang challenge sa atin ng mga tatay, dapat kapag sinasabi ng salita ng Diyos na tayo ang leader, dapat lalo tayo mas matatag kumpara sa ating mga nasasakupang pamilya. Pwede tayo makinig sa kanilang mga payo, pero manatili po tayong matapat, loyal, at maging modelo sa ating pamilya bilang leader. Remember, our covenant is a mirror of Christ's eternal faithfulness. Si Jesus hanggang huling sandali ay naging faithful siya sa church. May mag-asawa. Sa panahon ng kanilang pagsasama, ay nagkasakit ang babae. At ang sakit niya ay yung hindi na niya maalaala ang mga pangyayari sa buhay niya. At dumating sa punto na pati yung pangalan ng asawa ay hindi niya alam. Okay? Sa amnesia, di ba? At hindi selected amnesia. Dementia. So, dahil dito, napilitan siyang nagpi-feed. Kasi parang batang maliit na hindi alam kung ano dapat gawin. Nagpapakain, nagluluto, siguro yung mga gawain bahay, siya na rin. At ito ay napansin ng kanyang ilang mga kaibigan. At nagsabi, ikaw na ang lahat? Mahal mo pa ba yan? Alam niyo, may mga kaibigan kasi kung minsan na mga padala ng demonyo Pag nagbigay ng payo, imbis na kayo ay tulungan, encourage, hiwalay mo na yan. Hindi ka na nga kilala Ikaw na lahat Dapat, yan. Sabi niya, hindi niya ako kilala, pero kilala ko siya. Nung kami ay nagsumpaan, yun ang naalala ko, kahit hindi niya naalala pati pangalan ko ngayon. Basta ang naalala ko, yung aking sinumpaan sa dambana na siya ay aking mamahalin. At walang kondisyon yon. Mga asawang lalaki,
Hindi ko alam kung ano ang magiging lakbayin ng ating kanya-kanyang pamilya. Kung ano magiging lakbayin ninyo mag-asawa. Pero gusto kong sabihin, bilang asawang lalaki, ay hindi tayo susuko kahit na anong problema ang ating dadaanan. Una, mamahalin natin ang ating asawa in spite of. Dahil yan ang babaeng ibinigay sa atin ng Diyos. Gagawin natin ang lahat ng sakripisyo, sisikapin natin maging tapat, mananatili tayo kahit mahirap sa piling nila. Hindi ko alam, pero alam ko sa bawat kalagayan ng bawat mag-aasawa, iba-ibang kondisyon, circumstances, laging sapat ang biyaya ng Diyos. At habang tayo ay nangangarap, nagsisikap na gampanan ng buong husay sa abot ng ating makakaya ang pagiging tatay at leader ng tahanan, laging sapat ang biyaya ng Diyos. Sa puntong ito, gusto kong i-request na patayuin yung mga asawang lalaki. Pwede bang tumayo? Magpe-pray lang tayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papupuntahin sa harapan. Siguro lang bago tayo mag-pray, dahil iba-iba nga ang kondisyon ng ating kanya-kanyang pamilya. Kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, yan yung pamilyang ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi aksidente. Tayo ang perpektong tatay para sa kanila. Hindi ibig sabihin na hindi nagkakamali, kundi tayo ang tamang-tamang leader ng pamilyang yan na inilagay ng Diyos. At dapat mong tanggapin ang katotohanan na yan. At kung kailangang alisin, iwanan, tanggalin ang mga bagay na kahit nagpapasaya sa atin pero nagpapalungkot sa kanila, dapat gagawin po natin yon. Mamahalin natin sila, hindi madali. Pero sapagkat ito ang modelo ni Kristo, sa biyaya ng Diyos, pagsisikapan natin, nagagawin natin. Habang kami po ay nagpipray, yung mga nakaupo po, ipag-pray ninyo ang inyong mga kanya-kanyang tatay, kanya-kanyang asawa, mananalangin po kami. Ito pong panalangin ito ay pwedeng angkinin ng mga tatay ngayon. Hindi naman kayo kailangang sumabay sa akin, pero magpe-pray ako, pwedeng sabihin ng Panginoon, yan po ang aking panalangin. Let's pray. Panginoon, hindi po madali. Turuan mo po akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Tulungan mo akong maging tapat kahit mahirap, maging mapagpakumbaba kahit nasasaktan, at maging handang magsakripisyo alang-alang sa asawa at pamilya na ipinagkatiwala mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon.